Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaban ng puso yung mga comments, sa mga nag-hype, nagpa-personal reading. Kung gusto mo personal reading, at energy mo lang talaga gusto mo makahanap, ilalagay ko dyan sa taas yung aking FB. No, i-check nyo na lang maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. And pwede kayo mag-message sa aking messenger para sa details. Energy reading, vice versa. Gawin yung guide yung mga warning. Hindi negative yun, warning yun. I-analyze nyo, i-reverse nyo para maiwasan yung hindi maganap yun. Okay? Meron kang 4, ano man, lalaki ka man o babae, ano ba yung gender mo ha? 4, 8, 21, 29, and 24. We have the Pisces, Libra, Aries, Virgo, and Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. May mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan. O may mga bagay ka na iniisip, no? Sa nakaraan o sa mga kaganapan sa nakaraan. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, kasi inyo nagkakaroon ng mga reflection from the past situation. Pwedeng sa iba is ganun. Andito na yung point na mayroong sa iba dito, ano may taong, hindi ko alam kung inggit ba siya sa'yo, galit ba siya talaga sa'yo, or there's an enemies, no? Pag sinabing enemies, hindi lang isa, syempre, di ba? Pwedeng isa doon is babae talaga. Kasi may babae dito sa iba sa inyo, no? Or pwedeng iba sa inyo is talagang yung taong malapit sa inyo. Kumbaga may connection, pwedeng kapamilya o pwedeng nagkaroon kayo ng connection nito, mga ganung sitwasyon. And then also, or pwede rin makakasama sa tawa kasi connected din siya sa'yo. Pwede naging concern ka sa kanya or ikaw siya naging concern sa'yo. Pero baka isa siya na naging enemy sa'yo or baka inggit lang din siya sa'yo. And then also, ang nakikita ko sa'yo, someone, parang may tao na bibigyan, either tutulungan mo siya or bibigyan mo siya ng pagmamahal or siya ito sa'yo. Parang ganon. Ako nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo is, nasa bahay lang ba kayo? Yung iba siguro sa inyo, either holiday ka, resting time, nasa bahay ka lang ba? Wala ka bang trabaho? Or baka sa bahay yung trabaho mo? Ganyan. O talagang mas gusto mo lang talaga sa bahay, no? Yun ang nakikita ko sa ito. May cycle na magtatapos sa iyo. Or may mga bagay na cycle na gusto mo nang matapos, pero magdi-delay daw yun. Yun ang sabi dito. May konting delay lang na magaganap. Hindi naman hindi magaganap, pero madi-delay lang siya. Either i-delay o may mga delay, i-delay, may delay, ipagpapaliban. Yan, magkakaroon ng mga ganong sitwasyon. And then nakikita ko rin sa inyo is may tao na matigas ng ulo. May mga obstacle or challenge ako nakikita sa iyo. And then may mga blockage ano, ako nakikita. Sa iba naman is may sakit ka. Iba dito, either may sakit, may taong may sakit sa bladder, kidney, cancer, basta kung ano man yang sakit or magkakasakit. Pwede mga basic na sakit to, pwedeng pagod ka lang, ganyan, or may mga pananakit sa'yo, or sa family mo kasi andito rin kasi yung family, diba? Yun ang nakita ko dito. Ingatan nyo yung sarili nyo talaga, as in ingatan nyo. Diba palagi naman lumalabas yun sa card natin na pay attention to your health, diba? Siyempre ikaw or to your loved ones din yan, siyempre, diba? And then also is may mga bagay, actually focus ka naman andun naman yung confidence mo, andun naman yung vitality mo. Ang hindi ko lang alam, siguro minsan ano ka no, gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin, okay, hindi okay, okay, hindi okay. Siguro yung mga ganun sitwasyon ka. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga oras pa na kung pagkakataon na medyo hindi ko alam kung nasayang ba siya or may mga konting pagbabago mangyayari sa iba, transformation. At least mayroon naman ano, ending and new beginning is coming.
may konting sadness or worrying sadness or depression yung iba, no? Sana wag naman. Hindi ko alam kung saan eh. Sana walang nawalang buhay, syempre, di ba? O kaya may mga pinanghihinayangan. Pwede rin kung may mga alaga kayo, ayan na naman. Mga alaga kayo, i-connect nyo rin kasi loved ones siya din naman yun, no? Yun ang nakita ko. Iba sa inyo, medyo ano kayo, private, ano? You want privacy, ganyan. Or you need. Andun din yung ano, no, you always want to secure yung family mo kung okay sila, yung mga loved ones mo kung okay sila. Tingnan mo din yung sarili mo. Wala ka na naman eh. No, tingin-tingin mo rin yung sarili mo. Energy ni Virgo. Unahin mo din muna yung sarili mo. Your energy. Ano po yun? Okay. When it comes sa iyong energy, dito kasi sa sitwasyon mo is nagkakaroon ka ng mga bagong plano this time or may mga paplanuhin maybe sa iba sa inyo, may mga pagpaplano, pinaplano o paplanuhin na sitwasyon. Or pwede rin kasi sa iba is parang may mga bagay ka na didesisyonan or maghahanap ka ng clarity with something, na handun din yung point na may mga bagay ka na gusto mong itama, gusto mong aksyonan, or maybe nagkakaroon talaga ng choices ano, with comes sa mga pursuing situation. Pwedeng na doon sa point na yon. Pwedeng nalilito ka, or kaya is hindi mo siya mapursu-pursu, pwedeng na doon sa point na yon. Nagiging difficult yung decision ng iba, o kaya naman is may mga bagay ka na tinitimbang, mga ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iyo. Sa iba sa inyo is may hinihintay kayo. O may mga bagay kayo na iniisip-isip. No? Maaring nahadon kayo sa point na nagkakaroon kayo ng mga option. O kaya is you don't know how to proceed. Mga ganun. Magte-take action ka ba or hindi? Deciding to stay ka ba or mag-go ka? May mga ganun. Kumbaga is may mga gusto kayong i-discover, dinidiscover. Nagkakaroon, yung iba dito personal power to, ganyan. Sa iba is, yun nga, may mga ano, may mga pagpaplano. May mga hinihintay o pagpaplano or naghahanap-hanap ka ng mga another option with something. May mga paghahanap na ganun. Tingnan natin ang parating. Isip yarn. Isip yarn. Parating po sa kanya. Parating. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, may tao daw na magko-confess sa iyo. Or ikaw yung magko-confess sa kanya. Yan. May confession eh. Either, hindi ko alam kung in what way yung confession. Pwedeng nandun yung point na magko-confess sa'yo to deciding something or maghahanap siya ng mga clarity or magtatanong-tanong siya or siya ito sa'yo. Yung mga ganun. Communication maybe. Basta may mga confession. And then also is parating sa iyo, merong may malalaman ka raw eh. Hindi ko alam kung ano. Pero may malalaman ka. O may inaalam. Pwedeng na doon sa point na yon. May malalaman ka o may gusto kang alamin. O may inaalam ka. Mga ganon. Sa iba, parating sa iyo. Ito mo, we have, ito mo ha. 10. 10. May completion ka oh. 10 of Pentacles yan. Ay, tatlo pala yan oh. 1, 2, 3. Oh, wow. Uy.
nagkakaroon ka pala ng choices, ano. Okay, ang dami mo na iniisip. Ba yan? Okay, parating sa iyo, um, bibili ka ba ng bahay? Hindi ko alam kung bibili ka ba ng bahay, magpapagawa ka ba ng bahay, o may iniisip ka related to a bahay, pamilya, or nagbebenta ka ba ng bahay. Basta may bahay akong nakikita, or lilipat ka ba for a while, mga ganyan. O may mga pag-uusapan kayo related sa bahay o pamilya, mga ganon. Parating din sa iyo is, syempre, um, may tao, magaling kasi siya magsalita, no? Hindi ko alam kung mangungutang ba siya sa'yo, may hihingin ba siya sa'yo, hihingi ba siya ng tulong sa'yo. Basta magaling siya magsalita. May lalaki. Lalaki siya. Hindi ko alam kung in what way siya ano, pero sobrang galing nito magsalita. Alam niya yung sasabihin niya, matalino. Pwede din kasi na may ability. Hindi ko naman sinasabi may ability. Siguro ganun siya. Kumbaga, smart siya. Pero, may konting, kumbaga, may pagkatuso yung tao na to. Alam yung pagiging tuso? Basta matalino siya, magaling. Tuso siya when it comes sa mga pangangatwiran. Ganyan. Kumbaga, din yung, medyo may palihim na sitwasyon siya pagdating sa'yo. Kumbaga, may konting strategy itong sitwasyon na to, itong tao na to. Yan. Kumbaga, basta may strategy siya. Yun na nakikita ko. Ingat na lang kayo, ha? Ingat na lang kayo. Pero nasa inyo naman yun. Kumbaga, balance lang. No? Balancein mo lang. Baka may lumapit sa'yo. And then also, parating sa iyo is, pero nakakita na mother figure. Hindi ko alam kung itong mother figure na ito is sinusuportahan mo siya o inaalagaan mo siya. No? Yun na nakikita ko sa kanya. O pwedeng, kung sino man siya, basta may mother figure dito. Sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung hihingi ba siya ng tulong din sa'yo or parang may pangako kasi ako nakita eh. Hindi ko alam kung mangangako ka ba sa kanya o mangangako sa sayo. Basta may pangako. Sa iba naman sa inyo, parating sa iyo is merong tao na meron kasing tao na siguro itong tao na to matulungan ito. Hindi ko alam po ikaw. Ito ha, pero matulungin kasi yung tao na yon. Tapos, medyo ang nakita ko sa kanya, medyo nahihirapan siya sa buhay niya o may mga pagdinagdadaanan siya na pinipilit niyang maging matatag o pinipilit niya yung sarili niya to fight dun sa sitwasyon na pinagdadaanan niya. Kumbaga, handun yung point na gusto ka man niyang tulungan, pero sa ngayon is medyo limit yung kanyang gustong itulong sa'yo or gustong gawin. Yun na nakikita ko dito ha. Yun. Para may pinagdadaanan yung tao na yun. Yun na nakikita ko. Tapos sa iba naman sa inyo is may taong manipulative. May taong may hidden potential. May tao na nang pangliling lang o pangloloko. Sa iba sa inyo is may mga doubt o pagdududa. Sa iba naman is syempre hindi naman natin may iwasan, 'di ba? Kasi yung babae na nakikita ko kasi hindi kanya gusto eh. Well, hindi mo rin naman siya gusto, 'di ba? Alam ko naman din 'yun. 'Yun, babae man siya o lalaki, pwedeng nando sa point na 'yun. Kasi may taong hindi ka gusto. Andun din yung ayun, sinabi ko na yung pagdududa eh, no? 'Yun. Baka yung iba sa inyo is hindi rin siguro kayo pala kaibigan, ano? Or pwede rin na kasi na pili talaga kayo pagdating sa pakikipagkaibigan. Mas okay yung ganun eh. Mas okay kasi pagka ganun magkakaroon ka pa ng responsibilidad sa kanila. Kasi friend mo sila. Kasi alam mo yun, hindi naman sa pag-iwas, siyempre. Alam mo yung, hindi kasi sa lahat ng panahon na pwede kang tumulong sa sitwasyon o pwede kang magbigay ng tulong. Kasi pag ikaw yung nangailangan, magtatago yung mga yan. Alam mo yun. Uy, may nagmamacheck sa'yo ha, Virgo. O baka ikaw to.
Mag-ingat ka. Ay, may ano kayo? Ba dito parang may trabaho? Ano ito? Travel? Trabaho? Parang may ginagawa kang activity. Yun ang sabi dito. May mga lakad malayo o malapit, getting together within the 4 days, 4 weeks, 4 months, o by the next month maybe. Ano ba kayo? June, July, August, September, October. Maring July, August, September, o mga August, September, October, mga ganyan. Or weeks man siya. Kung weeks siya, kung may 4, diba? Kung may 4 sa isang ano, ganun din. Kung 4 weeks, sa next month na yun. Sabi dito mga bagong trabaho to, or maybe travel abroad, or may parating ano, pauwi ka or may parating. May mga celebration ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam anong merong celebration. Congratulations kung anong celebration ito. Surprise parties, event, pwedeng getting together na close relationship, having fun, family unity, reunion, mga ganyan. May mga excitement sa iba. Sa iba sa inyo, no, alam mo yung parang meron kang pinagpupursigahan ngayon. Hindi ko alam kung ano yun. Pero meron ka daw pinagpupursigahan o pagtsatsagaan o pipilitin mo yung sarili mo doon. Dapat iwasan ni Virgo. Pero parang hirap ka doon. Dapat iwasan. Dapat mo iwasan, Virgo. Lalaki. Sabi dito. Actually, hindi lang siya isa. Isa, dalawa, tatlo. Pwedeng sa iba dito, 5, 4, 5. Basta lalaki. Tapos, dapat mo daw iwasan mo daw na syempre ma-out of control ka, magkaroon ka ng pagpapaliban, ma-stagnant ka, o kaya naman hindi ka maghigpit. Ganyan. And then, iwasan mo is, syempre yung magpagamit. O kaya naman is, hindi ka, well, focus ka naman kasi, ano, you are more on practical talaga. Siguro, iwasan mo na lang yung mga taong matitigas ang ulo or being matigas ang ulo, ganyan. O kaya yung katamaran, o kaya is yung mga taong irresponsable, kung ikaw ito, yan, alam ko naman na responsable ka, mas isa yun. Tapos is, yung hindi magkikilos, yun nga, parang stagnant nga, yun na nakikita ko sa dito. Yung mga taong liar, dishonest, kung ikaw ito, syempre iwasan mo yun. Iwasan mo panghinaan ng loob, ha? Iwasan mo na hindi ka maging practical sa buhay. Practical ka naman, pero well, hindi sa lahat ng panahon, di ba? Yun ang nakita ko. Love. Anak. Anak ko nakatingin sa akin. Bakit? Kasi ano? Alam mo yung mukha niya nakagano. May mami. Parang gulat na gulat, Charm. Love ni Virgo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man itong love ni Virgo. Ba, 4 na yung 10 mo. May completion ka. Magkakaroon ka ng completion. May magtatapos sa buhay mo.
Iba sa inyo, may mga bagay kayo na gustong gawin, aksyonan, desisyonan, sabihin, i-pursue, hindi nyo magawa. Bakit? Nangyari? Parang either nililimitahan nyo yung sarili nyo, o medyo hindi ka pa sure talaga. Love. Okay, when it comes sa love, kung single ka, taga lang. Virgo po. Show me. Oy. Okay ko. Mas matanda to sa'yo. Or maybe ikaw. Vice versa. Yun na nakikita ko, ha. Sa iba naman sa inyo, either ito is may pamilya na o nagkapamilya na. Yun na nakikita ko. Pero choice nyo naman to. But still, there's an offering. Ano ka na lang. Well, nasa iyo naman to. Decision mo yan. Sa iba naman sa inyo, kung nagkahiwalay kayo nitong tao na ito, sabi dito, baka matagal na rin kayo nagkahiwalay nito. Ano? Kung hindi man, ang nakita ko dito kasi is nagkaroon talaga ng rejection, ano, sa nakikita ko dito. Ibinigay mo naman yung effort mo, yung hard work mo. Pagdating dito sa iyo, baka maaring LDR din kasi kayo sa nakikita ko dito. Sa iba kasi dito, kung titignan ko, pinilit mo pa yung, parang ipinaglaban mo ba? Or talagang nagtiis at nagtiyaga ka dito sa tao na to, no? Kasi hindi yung pagpapahalaga mo sa kanya. Pero kasi very napaka-independence nitong tao na to sa nakikita ko sa kanya. May care naman siya sa'yo sa nakikita ko sa kanya dito. Pero they feel sorry, no? May apology akong nakikita. Tsaka may pagkasinungaling talaga siya. Yun ang nakikita ko. Pero alam mo, kung titignan mo sa akin, nahatak pa siya. Naiisip ka nito. Nahatak pa siya ng nakaraan. Yun ang nakikita ko sa kanya, ha? As in, nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation. Pwede rin na nandun siya sa point na ano nang ginagawa ni Virgo, kamusta na si Virgo, mga ganun. What if, ganito, ganyan, ganun. Nandun siya sa point na yun. They still holding when it come in this connection, ano. Sa iba naman sa inyo, kung may third party kayo, oo, hando kasi yung betrayal. Hando na tayong pangloloko, as in, pwede rin kasi ikaw yung third party. Sana hindi ikaw yung third party, or wag ka raw nang din gumawa, di ba? Baka naman ikaw din yung gumagawa ng third party. O baka may pamilya ka tapos nagte-third party ka. Wag naman sana. No, dito. Magkakaroon ng mga dissatisfaction, no? Pagdating, kumbaga may mga dissatisfaction, doon na rin yung rejection. Feeling stuck sa may mga third party dito, syempre, handun yung point na isa rin kasi sa inyo medyo may boundary, no? Yun nakikita ko. Pero mahalaga pa rin, nandun pa rin yung pagpapahalaga, Either ikaw ito or siya ito, sa nakikita ko dito. Yun nga lang siguro, sa may mga third party, baka rin kasi kung may mga anak kayo, wala tayong magagawa doon, di ba? Yun ang nakikita ko to. Pero, nagkaroon siya kasi ng attraction sa ibang tao. Pero matagal na to, Matagal na, o pwedeng matagal na siyang ganito talaga. Yun ang nakita ko dito. Pero choice mo na yan. Kung wala naman kayong third party relationship, handun yung caring, handun yung nurturing and caring, handun yung awareness when it comes sa feeling ng isang tao. We have the 10 of cups. Ibig sabihin, handun talaga yung love nitong sitwasyon, handun yung valuing, handun yung nagbibigay talaga ng effort and hard work yung isa. Hindi ko alam kung bakit may mga sitwasyon na pain ako na nakikita when it comes in this connection. Pwede rin kasi sa pain when it comes sa trabaho ng isa, sa'yo or sa kanya. Or may mga, sometimes siguro, lalo na kung LDR kayo, di ba? O kaya may mga sitwasyon na may mga on and off, parang okay, hindi okay, okay, hindi okay. Pwedeng busy-busyhan din kasi isa, di ba? Pag LDR kayo, may mga ganun, di ba? Pwedeng na. Pero still, handun yung love and care, no? At pagpapahalaga ng sitwasyon. Sa nakita ko dito, satisfy ka naman pagdating sa connection na ito, Ganun din naman siya.
ako nakikita. Dito sa connection nyo, may mga tension na hindi tapos. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa part niya o sa part mo. Siguro may mga dapat resolbahan, no? Mga ganong sitwasyon. Yung nakita ko, may anak ba kayo? Iba dito, either you have an anak, isa o dalawa. Ako nakikita, pwedeng naandun sa point na yun. Sa mga walang third party, yun na. Alam mo, parang, hindi ko alam kung may binili ba siya, ikaw, o may ibibigay ba siya, o may ibibigay ka. Nahandun. Sa mga walang third party, handun yung, alam mo yung still holding, na parang ayaw pakawalan, o hindi pakakawalan. Yun. Tingnan natin yung money mo, Virgo. Money tsaka trabaho to, ha. Money po ni Virgo o trabaho niya. Okay. Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo, maaring busy ka, no? Pagdating sa trabaho mo. Yan. Maaring may mga bagay ka na magiging busy ka, may mga multitask o multiple priorities ka na gagawin, may mga kakausapin ka o may mga pag-uusap na magaganap, pwedeng nahandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may mga instant opportunities na darating sa inyo. Either isa or dalawa or more than, no? Yan, sa iba dito marami to. Yan, basta kung ano man yung instant opportunities na darating sa inyo, congratulations. And then sa iba naman sa inyo, sa pera nyo, sa pera mo ano ka, talagang pinag-iisipan mo. No? Handun ka sa point na baka bago ka gumastos, mas magi-evaluate ka sa sitwasyon no? Mas nag-iisip ka ngayon ng tama. Well, palagi ka namang tamang mag-isip sa nakakita ko sa ito. Nandun ka sa point na iyon. May mga bagay ka na pinag-iisipan talaga. Pwede nagdadalawang isip, o pinag-aaralan mo talaga siya, o iniisip mo talaga, nag-filter ka ng sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yon. Pero ang sabi dito, either meron kang kakausapin o may taong kakausap sa'yo na magkoconnect ang pera. Either hihingi siya ng suporta sa'yo or susuportahan, or ikaw ito, hihingi ka ng suporta sa kanya or susuportahan ka niya. Vice versa natin na yun ang sabi dito. May mga taong hindi ka gusto, no? Well, daing tao. Daing tao, ah. May marami bang kukonek sa'yo? Siguro sa iba sa inyo maraming kukonek. Or pag-uusapan ka, ganyan. Pero may nagmamatsyag. Or pwede rin may mga nagmamatsyag sa'yo, no? Yun ang nakikita ko sa iyong kaperahan. Ingat ka na lang, ano. Pero hindi ka, nag-ano ka dito parang ini-evaluate mo talaga yung paggastos No, kumbaga parang may mga bagay na mapipigilan ka. Halimbawa, bibilin ko to, pero medyo mapipigilan ka pa na konti. Yung mga ganun, ay gagastos ako na pero mapipigilan ka pa. Yung mga ganun sitwasyon. Arigato namaste, God bless.